So, hi guys! Ala, nahihiya ako. First time ko kapag ano naman sa camera ko. Pero, keme lang. So, yun guys. So, I'm sure naman na aware kayo guys sa mga kumakalat na promotional video ng Cebu Pacific and Philippine Airlines. Because Cebu Pacific will be having its biggest seat sale ever daw. This March 1 to March 13 celebration of its 23rd anniversary. And also, Philippine Airlines will be having a seat sale as well this March 1 to March 10 in celebration of their 78th anniversary. So, imagine guys, Cebu Pacific, March 1 to March 30. Sobrang tagal. So, gusto natin yan, di ba? Gusto natin yung mga seat sale na yan. So, ayan guys, maumay kayo. Magdusa kayo kakabok. Maghirap kayo kakabok. Maubos ang pera natin kakabok guys. So start na siya later, 12 midnight. So, kayo na bahala kung sa Philippine Airlines kayo or sa Cebu Pacific. So, ako ngayon guys, ang share ko is yung sa Cebu Pacific. Share ko yung some tips on how to successfully book a promo flight based on my experience. So, kung kayo guys may experience, mas okay yung mga tips or mga experiences nyo sa pagbubook, especially sa piece of fare, sa mga seat sale, share nyo lang din para at least makatulong tayo sa iba. So, ito yung way ko. So, sana makatulong, sana magets nyo. So, pagbigyan nyo na ako guys. First time ko maggawa ng tutorial video. So, hindi naman ako ganun kagaling pa. So, pagbigyan nyo na. Intindihin nyo na lang guys. So, without further ado, let's get into the video. Bye! Okay guys, so ang first step natin is gumawa ng GetGo account para makapag-login ka sa Cebupac. Kasi later, magamit nyo siya as in, para mapabilis ang buhay mo pag nag-piece of fare na. So, ayun, punta ka lang sa www.getgo.com.ph and then click nyo na itong quick enroll. Basic lang besh, para ka nagagawa ng Friendster account. So, ayun, hindi ko natuturo sa inyo ito kasi napaka-basic. Kung nag-aral ka naman, madali lang to. So yan, since meron na kayong GetGo account, syempre punta na kayo sa Cebupac na website and sign in. Sign in natin yung ginawa natin account. Kanina lang. So yun guys, so tip lang, since pag piece of fare kasi talagang sobrang bilis magkaubusan, so kailangan mabilis ka talaga. So ang ginagawa ko, kapag may gusto akong isama, nilalagay ko na siya sa guest list. Para, ang purpose nito guys is, syempre pagka nakahanap ka na ng mura, so kailangan, ilagay mo din yung information ng mga kasama mo. So, para hindi ka na mag-type, as in, para hindi ka na mag-type manually, click mo na lang yung guest mo na nasa guest list. Ano daw? So, yun, kung ano nasa guest list mo, pwede mo siyang iselect kung sino man yung nilagay mo. So, ito yung magiging purpose nito. So, try lang natin. Sample lang ito guys ha. So, itong sa passport information, optional lang ito kasi kung hindi naman international yung pupuntahan mo, kung domestic lang, so hindi mo na kailangan ilagay. So, add new guest mo na. So, yan. Meron ka na. So, kung gusto mo pa mag-add, add lang ulit. So, ayun. Magagamit mo siya later. So, another tip guys, usually kasi pag piece of fare, ang mode of payment talaga is credit card. Before, parang merong sa 7-Eleven tsaka Bayad Center, pero ang nabutan ko kasi talaga is credit card na. So, para later, kung meron na kayong makitang mura, so sa payment, click na lang yung credit card na nilagay nyo. Then, ayun na yun. So, kaysa di ba manually na mag-type kayo, mas okay na i-click na lang yung credit card, mas mabilis. Kasi nga, di ba, mabilis kaubusan. So, kailangan mabilis ka talaga. So, paano ba maglagay ng credit card? Click nyo lang ito, guys. So, then, eto, may credit card. So, naglagay na ako kanina, guys. So, if you want to add more, ito, mag-add ka lang ng card number, then blah, blah, blah. Then, add card. So, meron na ako guys. So, mamaya, magagamit natin siya. So, ayun. Itong part na to, dito ko natuturo sa inyo kung paano ba ako nakakabingwit ng piece of fare or murang airfare kapag piece of fare. So, technically guys, hindi to, wala kayong makikita mura dito sa part na to kasi hindi pa March 1 at hindi pa piece of fare. So,
technically wala talagang mura dito, and then sample ko lang to kasi kung paano ko talaga mabingwit yung murang pamasahe. Kasi guys, kapag piece of fare, kung sa piece of fare ko to gagawin tong tutorial na to, for sure sobrang hirap kasi most of the time down yung system or mabagal yung system kapag piece of fare kasi nga sobrang dami nagbubook, na sobrang daming mahihirap tulad ko na umaasa sa piece of fare para lang makagala. So ayan guys, so I'll show you how. So let's say from Manila I want to go to, let's say, Boracay. So let's say March yung plan kong month na mag-Boracay. So guys, take note lang na di ba tayo usually meron tayong mga target dates na gusto natin, may weekend para may weekend para at least dalawa lang, I mean at least yung weekend na yun, hindi mababawasan yung leave natin, di ba? Let's say gusto mo lang 8, 9, 10, and 11. So dalawa lang i-leave natin dyan, Monday and yung Friday. So Saturday and Sunday walang pasok na. So dalawa lang i-leave nyo, nakatipid kayo. So take note guys na maliit yung chance, or I mean maliit talaga yung chance na makuha nyo yung gusto nyong date. Kasi nga kapag piece of fare, hindi naman ibig sabihin na buong yan mura. So usually ang binubok, usually kung ano yung mura na date, ayun yung binubok natin or binubok ko. So ang ginagawa ko guys, kiniklik ko lang itong, sinasali ko lang itong first day ng March and then last day ng March. So March 1. So wala akong target date. So kung ano yung makita ko lang na mura, ayun yung ibubuk ko. So yeah. So let's say gusto ko lang magsama ng isa pang friend. So ayun na. So guys, sample lang to wala kayong makikitang mura dito. So ganito yung ginagawa ko. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala kayong makitang mura. So inenext nyo siya. So ayun. So let's say may nakita na kayong mura. May nakita kayong mura sa 8. Like, oh shit, 400 lang yung March 8 from Manila to Boracay. So diba okay na yun. So kung plan mo na 4 days ka magstay sa Boracay, so 11 gusto mo na bumalik. So ang gusto mo ngayon, mura din yung pamasahe yung pabalik. So check mo ngayon yung from Boracay to Manila kung nasa 400 lang din yung March 11. So since sinet ko siya hanggang March 31, so iba ko lang siya until ma-reach mo yung March 11. So ayan, so ito yung March 11. So kung makita nyo na mura din yung March 11, let's say 400 lang din, aba, i-gin nyo na. Murang-mura na yun guys. So March 11. So ang travel date mo is March 11 to March, March 8 to March 11. So kung parehas mura yan, i-book nyo na. So ganun lang. So if ever naman na let's say yung Manila to Boracay March 8 mura, let's say 400, and then yung Boracay to Manila naman which is March 11 is mahal, usually ang ginagawa ko guys, hindi ko siya binubook kasi ang gusto ko mura talaga, kasi as in magkamatayin man gusto ko yung mura. 'Di ba? Parang hindi ko matanggap na yung iba nakapag-book ng mura tapos ako mahal. Hindi pwedeng gano'n, kailangan mura din. So ganun guys. So kung wala kayong makita na gano'n, next lang kayo guys until makita nyo yung parehas na mura na papunta, then pabalik na mura. So ganun lang talaga guys. So kung wala kang makita sa March, proceed ka sa next month, which is April. So kung wala talaga, next month ulit, ganon. So kung ano talaga yung makita mong may mura, ayun yung i-go mo, ayun yung ibubuk mo. So ngayon guys, pakita ko naman ngayon kung para saan yung paglagay natin ng credit card kanina and then yung guest list mo. So let's say sample lang to guys na okay na ako dito, then dito. So continue ko lang.
So, since dalawa kami, so yung una, gagawin ko lang, select ko lang to I'm traveling. Yan. So, mag-a-appear dito yung mga information ko automatically kasi ayun ay ginamit ko sa, naligay ko sa registration pa lang, di ba? So, dito sa second tab, daan ka pwedeng mamili ng guest list mo. Sa akin, easy, Juan de la Cruz lang naman yung nilagay ko. So, siya lang siya-select ko. So, hindi siya automatic kaysa na-select ko lang siya kanina kaya nag-appear na siya na Juan de la Cruz. So, okay. So, next natin is yung sa credit card naman. So, okay guys. Usually ito tinatanggal ko na siya kasi pandagdag lang ito ng bayad. So, no insurance ko lang siya. Close. And then, eto guys, is sa seat. Hindi man ako ganun ka-artist sa upuan. So, remove lang din siya. Then, also yung pabalik. Tanggalin ko din siya para wala na siya. Ang mahal guys, so 403, diba? 201, 60 each. So, sayang din yan. Remove na natin siya. Then, save changes. So, yun guys. So, continue lang ulit. So, dito na yung mode of payment, guys. So, click mo lang to. Continue. So, ito yung mga options. So, usually guys, pag Visa Fare, credit card lang, debit card, and I think PayPal din. But, I'm not sure sa Alipay and ito wala to eh. So, talagang, for sure ka na sa credit card and PayPal. So, ngayon guys, dito mag-a-appear yung mga card na ilalagay mo. So, in my case, isa lang naman yung nilagay ko. So, eto lang siya. So, yun. So, kung select mo siya, automatically expiration, lalabas siya. So, ito lang yung ilalagay mo, yung nasa likod ng card mo. Ayan. So, hindi ko siya lalagay. Siyempre, baka makita nyo, gamitin nyo yung card ko. So, also, yung billing address nyo, so, kung yung home address or yung office address nyo, so, G nyo lang yun. Then, click nyo to, then, submit na. So, hindi ko siya submit pa kasi mabawas sa card ko. So, hindi ko kasi talaga ng validation number. So, okay lang. So, ayun guys. Sana naintindihan nyo. So, sana nakatulong. Good luck sa atin sa March 1. Sana lahat tayo makapingwit ng mura. So, guys, if you have a question, comment down below. Or message me. I'm willing to help you guys or to answer all your questions. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching.